May isang aklat sa Biblia na mas gusto ng karamihan na baliwalain. Isang aklat na napakadilim, napakabrutal, nakakabalisa, kaya maraming pastor ang umiiwas na ipangaral ito mula sa kanilang pulpito. Ito ang aklat ng mga hukom at ikinukuwento nito ang pinakanakakatakot na istorya sa buong kasulatan. Hindi ang istorya ng isang panlabas na kaaway, hindi ang istorya ng isang natural na sakuna, kundi ang istorya ng isang bayang nakilala ang Diyos, ngunit sadyang piniling kalimutan siya. Ang makikita ninyo ngayon ay isang paglalakbay sa humigit kumulang 300 taon ng kasaysayan ng Israel. Mula 1,380 hanggang 1,050 bago si Kristo. Isang panahon kung saan mga hindi perpektong bayani, matapang na kababaihan, walang awang mandirigma at nakalimutang propeta ang nagpalitan sa isang siklo ng pananampalataya, paghihimagsik, parusa at pagtubos na paulit-ulit ng paulit-ulit. Ngunit ang pinakanakakabalisa sa aklat na ito ay hindi ang karahasan na nilalaman nito, kundi ang katotohanang ang lipunang inilalarawan sa mga pahinang ito ay nakakatakot na kamukha ng ating sariling lipunan. Noong mga araw na iyon ay walang hari sa Israel. Bawat isa ay gumawa ng kung ano ang tama sa kanilang sariling paningin. Mga Hukom Kabanata 21, versikulo 25. Ang nakakatakot na pahayag na ito ay umaalingaw-ngaw sa buong aklat ng mga hukom at marahil ito ang pinakapropetikong pangungusap sa buong lumang tipan. Dahil ganap nitong inilalarawan ang mundong ginagalawan natin ngayon. Maghanda kayo dahil ang istoryang isasalaysay ko sa inyo ay magbabago ng inyong pagtingin sa inyong pananampalataya, sa inyong lipunan, at sa inyong sarili. Maligayang pagdating sa pinakamadilim na aklat ng Biblia. Para maunawaan natin ang aklat ng mga hukom, kailangan muna nating intindihin ang nangyari bago nito. Sa pamumuno ni Josue, ang kahalilin ni Moises, ang mga Israelita ay tumawid sa ilog Jordan at sinimulan ang pananakop sa lupang pangako. Lungsod pagkatapos ng lungsod, labanan pagkatapos ng labanan, ang Panginoon ang lumaban para sa kanila. Ngunit hindi natapos ang pananakop. Si Josue na matanda na ay hinati ang lupain sa 12 tribu at nagbigay ng malinaw na utos. Tapusin ang pananakop. Palayasin ang mga Kananeo, huwag makihalubilo sa kanila, huwag sambahin ang kanilang mga Diyos. Nagbabala ang Diyos na kung susuway sila, ang mga bayang iyon ay magiging tinik sa kanilang tagiliran at bitag sa kanilang mga kaluluwa. Bago siya namatay, tinipon ni Josue ang buong Israel sa Sikem at nagsalita ng mga salitang umaalingaw-ngaw sa mga panahon. Sinabi niya, "Piliin ninyo ngayon kung sino ang paglilingkuran ninyo. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, paglilingkuran namin ang Panginoon." Ang mga tao ay nangako ng katapatan. Ipinangako nilang maglilingkod sila sa Diyos magpakailanman. Namatay si Josue sa edad na 110 at kasama niyang namatay ang isang buong henerasyon. Ang henerasyong nakakita ng mga himala ng Diyos sa kanilang sariling mga mata. Ang paghati ng dagat na pula, ang manna mula sa langit, ang pagguho ng mga pader ng Jericho, ang araw na tumigil sa kalangitan. At dito nagsimula ang trahedya. Dahil ang 2 kabanata ng mga hukom ay naglalaman ng isa sa pinakamapaminsalang pangungusap sa buong Biblia. Lumaki ang isa pang henerasyon na hindi nakakilala sa Panginoon ni sa mga ginawa niya para sa Israel. Mga Hukom Kabanata 2, versikulo 10. Sa loob lamang ng isang henerasyon, nakalimutan ng isang buong bayan ang kanilang Diyos. Hindi dahil pinagbawalan sila, hindi dahil napilitang mag-alisa dahil sa pag-uusig, kundi dahil lamang hindi ipinasa ng mga ama ang pananampalataya sa kanilang mga anak. At ang mga anak ay hindi nagtanong,
Ito ang unang malaking babala ng aklat ng mga hukom. Ang pananampalataya ay hindi automatikong namamana. Bawat henerasyon ay kailangang pumili. At kapag pumili ng mali ang isang henerasyon, ang mga kahihinatnan ay nakakasindak. Ang aklat ng mga hukom ay hindi lamang isang koleksyon ng mga kwento. Ito ay isang talaan ng isang siklo na umuulit ng 7 beses. Bawat isa ay mas madilim, mas marahas, mas desperado kaysa sa nauna. Tinatawag ito ng mga teologo na siklo ng mga hukom at ganito ang pagkakaayos nito. Unang yugto, kasalanan. Tumalikod ang mga tao sa Diyos at nagsimulang sumamba sa mga Diyos-Diyusan ng mga Kananeo. Si Baal, ang Diyos ng kabutihing lupa. Si Astoret, ang Diyosa ng digmaan at laman. Si Molek, kung saan sinusunog ang mga bata bilang handog. Ikalawang yugto, parusa. Ang Diyos tapat sa kanyang tipan ay pinahintulutan ng mga bunga ng kasalanan na mahayag. Ang mga bansang kaaway ay sumalakay sa Israel, mga Moabita, Midianita, Filisteo, Amonita. Ninakaw nila ang mga ani, sinunog ang mga lungsod at ginawang alipin ng mga tao. Ikatlong yugto, pagsisisi. Kapag ang paghihirap ay naging hindi na matiis, ang mga tao sa wakas ay dumaing sa Diyos. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa desperasyon. At dito nakikita natin ang walang hanggang awa ng Diyos. Ikaapat na yugto, pagliligtas. Nagbangon ang Diyos ng isang hukom, isang karismang pinuno na binigyan ng kapangyarihan ng kanyang espiritu upang iligtas ang mga tao. Hindi isang hari, hindi isang pari, kundi isang karaniwang lalaki o babae, madalas na hindi perpekto, madalas na hindi inaasahan, na pinili ng Diyos upang gumawa ng mga dakilang bagay. Ngunit narito ang trahedya, pagkatapos ng bawat pagliligtas, nakalimutan ng mga tao. At muli na namang nagsimula ang siklo. Ngunit sa bawat pag-ikot, mas malalim ang kasalanan, mas matindi ang karahasan. Ang mga hukom mismo ay lalo pang may kapintasan. Ito ay isang pababang spiral na humihila sa isang buong bansa patungo sa kadiliman. Sa kabuuan, binanggit ng aklat ang 12 hukom, 6 na pangunahin at 6 na pangalawa. Bawat isa sa kanila ay kumakatawan sa isang kabanata sa pababang spiral na ito. At ang kanilang mga kwento, isa-isa, ay nagtuturo sa atin ng mga aral na lubhang kailangan marinig ng ating lipunan. Ngunit bago natin makilala ang mga hukom, kailangan nating intindihin ang isang napakahalagang bagay. Kailangan nating maunawaan kung bakit patuloy na nahuhulog ang mga Israelita. Ano ba sa relihiyon ng mga Kananeo ang napakahirap tanggihan? Sa modernong pandinig, ang ideya ng pagsamba sa isang rebultong bato ay mukhang katawa-tawa. Bakit ipagpapalit ng sinuman ang buhay na Diyos sa isang estatwa? Ngunit ang relihiyon ng mga Kananeo ay hindi primitibo. Ito ay sopistikado, nakatutukso at mahusay na idinisenyo upang pagsamantalahan ang bawat kahinaan ng tao. Si Baal ay hindi lang isang estatwa, siya ay isang sistema. Naniniwala ang mga Kananeo na kontrolado ni Baal ang ulan at sa isang lupaing nakasalalay ang iyong buhay sa ani, ibig sabihin kontrolado ni Baal ang iyong kabuhayan. Kung gusto mong tumubo ang iyong mga pananim, nag-aalay ka kay Baal. Kung mas maganda ang ani ng iyong kapitbahay kaysa sa iyo, baka mas malaki ang kanyang mga alay. Ang ekonomiya ng pagsamba sa Diyos-Diyusan ay lumikha ng panggigipit mula sa lipunan na halos imposibleng labanan. Ngunit mas malalim pa ito kaysa ekonomiya. Ang pagsamba kay Astoret, ang diyosa ng kabutihing lupa, ay may kasamang ritual na prostitusyon. Ang mga sagradong templo ay puno ng mga lalaki at babaeng ang tungkulin ay makipagtalik sa mga sumasamba bilang isang relihiyosong gawain. Sa ngalan ng relihiyon, ang bawat pagnanasa ng laman ay hindi lamang pinahintulutan, kundi hinimok pa. Isipin mo na lang ang pagiging isang batang lalaking Israelita
Napapaligiran ng isang relihiyong nagsasabing ang iyong mga pagnanasang sexual ay hindi mga kasalanang dapat labanan, kundi mga gawain ng pagsambang dapat ipagdiwang. Isipin mo ang lakas ng hatak niyon. At pagkatapos ay naroon si Molek. Ang pagsamba kay Molek ay nangangailangan ng pinakakakilakilabot na handog na maiisip, mga bata. Inilalagay ang mga sanggol sa nag-aapoy na bisig na metal ng Diyos-Diyusan habang malakas na hinihampas ang mga tambol upang matakpan ang mga sigaw. Hindi ito ginawa ng mga primitibong tao. Ginawa ito ng isang sibilisasyong may sining, tula at arkitektura. Ginawa ito ng mga taong nakumbinsi ang sarili na ang pinakadakilang sakripisyo ay patunay ng pinakadakilang debosyon. Ito ang kinaharap ng Israel. Hindi isang simpleng tukso, kundi isang buong pananaw sa mundo. Isang sistema na pinabanal ang kasakiman sa pamamagitan ni Baal, ang pagnanasa sa pamamagitan ni Astoret, at ang kalupitan sa pamamagitan ni Molek. At ang trahedya ay hindi tinanggihan ng Israel ang sistemang ito. Pinagsama nila ito sa kanilang sariling pananampalataya. Pinanatili nila ang pangalan ng Diyos sa kanilang mga labi habang nagsusunog ng insenso kay Baal sa mga burol. Pumupunta sila sa tabernakulo sa mga banal na araw at sa mga sagradong kakahuyan sa katapusan ng linggo. Ito ang tinatawag ng Biblia na sinkretismo, at marahil ito ang pinakamapanganib na espiritual na sakit na umiiral. Hindi ang tahasang pagtanggi sa Diyos, kundi ang tahimik na paghahalo ng Diyos sa lahat ng hindi Diyos, hanggang sa hindi mo na matukoy ang pagkakaiba. Tandaan ninyo ito habang tinatahak natin ang mga kwento ng mga hukom, dahil ang bawat pagkahulog, bawat kabiguan ay nagmumula sa lasong ito. Ngayon, magsimula na tayo. Ang unang hukom ay si Otniel, at ang kanyang kwento ay halos isang perpektong halimbawa kung paano dapat gumana ang siklo. Pagkatapos ng pagkamatay ni Josue, halos agad na nagsimulang sumamba ang mga Israelita kay Baal at Astoret. Ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ni Kusanrisataim, hari ng Mesopotamia, na umapi sa kanila sa loob ng 8 mahabang taon. Ngunit nang dumaing ang mga tao sa Diyos, ang Espiritu ng Panginoon ay bumaba kay Otniel, pamangkin ng dakilang si Caleb. Lumaban si Otniel sa mapang-aping hari, tinalo ito, at ang lupain ay nagkaroon ng kapayapaan sa loob ng 40 taon. Simple, malinis, epektibo, ngunit pansinin ang susunod, dahil ang kwento ni Otniel ang huling pagkakataong magiging ganito kadali ang anumang bagay sa aklat ng mga hukom. Mula rito, lalong dumidilim ang bawat kabanata, lalong nasira ang bawat hukom, at lalong tumataas ang halaga ng bawat pagliligtas. Pagkatapos ng pagkamatay ni Otniel, bumalik sa kasalanan ang Israel, at sa pagkakataong ito, pinahintulutan ng Diyos si Eglon, ang matabang hari ng Moab, na sakupin ang lungsod ng mga palma, ang Jericho, at apihin ang Israel sa loob ng 18 taon. Ngunit ang kwento ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan sa pagkakataong ito ay tiyak na hindi kasing maganda. Pinili ng Diyos si Ehud, isang kaliweteng Benjaminita. Sa kultura ng panahong iyon, ang pagiging kaliwete ay itinuturing na depekto, halos isang kapansanan. Ngunit ginamit ng Diyos ang kakaibang katangiang ito para sa kanyang kalamangan. Gumawa si Ehud ng isang magkabilang talim na punyal na may habang isang siko, humigit kumulang 12 pulgada. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang damit sa kanyang kanang hita, kung saan walang maghahanap dahil lahat ay kanang kamay. Nagpakita si Ehud sa palasyo ni Haring Eglon, dala ang taunang tributo. Pagkatapos ibigay ang tributo, sinabi niya sa hari, "Mayroon akong lihim na mensahe para sa iyo, mahal na hari." Si Eglon na intriga ay pinaalis ang lahat ng kanyang mga lingkod sa silid, at nang sila na lamang dalawa, sinabi ni Ehud,
Mayroon akong mensahe mula sa Diyos para sa iyo. At gamit ang kanyang kaliwang kamay, hinugot niya ang punyal at isinaksak ito sa tiyan ng hari. Sinasabi sa atin ng Biblia na may halos pelikulang katotohanan na ang talim ay buong-buong nawala sa taba ng hari at tinakpan ng taba ang hawakan dahil hindi hinugot ni Ehud ang punyal. Umalis si Ehud sa silid, isinara ang mga pinto at naglakad palayo. Ang mga lingkod ng hari nang makita ang nakasarang mga pinto ay inakala nilang nasa banyo ang hari at naghintay hanggang sa naging nakakahiya na. Nang sa wakas ay sinira nila ang mga pinto, natagpuan nilang patay na ang kanilang hari. Samantala, nakarating na si Ehud sa mga bundok ng Efraim, hinipa ng trumpeta ng digmaan at nagtipon ng hukbong pumatay sa 10,000 Moabita sa mga tawiran ng Jordan. Ang lupain ay nagkaroon ng kapayapaan sa loob ng 80 taon. Ang kwento ni Ehud ay nagtuturo sa atin ng isang fundamental na bagay. Hindi pinipili ng Diyos ang perpekto. Hindi pumipili ang Diyos ayon sa pamantayan ng mundo. Pinipili niya ang kaliwete, ang may kapintasan, ang hindi inaasahan. At ginagawa niya silang mga kasangkapan ng kanyang kalooban. At kaagad pagkatapos ni Ehud, binigay sa atin ng Biblia ang isa sa pinakamisteryoso at nakaiintrigang bersikulo nito. Isang pangungusap tungkol sa isang lalaking nagngangalang Samgar. Pagkatapos ni Ehud ay dumating si Samgar na anak ni Anat na pumatay sa 600 Filisteo gamit ang isang panundot ng baka. Iniligtas din niya ang Israel. Iyon lang. Isang bersikulo, Mga Hukom Kabanata 3, versikulo 31, walang kwento ng pinagmulan, walang tawag mula sa Diyos, walang paalam na talumpati, isang linya lang tungkol sa isang lalaking dumampot ng kagamitan sa bukid, isang kahoy na may dulo na bakal na ginagamit para itulak ang mga baka, at pinatay ang 600 sanay na mandirigmang Filisteo gamit ito. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin yon. Si Samgar ay hindi isang sundalo, siya ay isang magsasaka. Wala siyang espada o sibat o baluti. Mayroon siyang tungkod. At gamit ang tungkod na iyon, iniligtas niya ang kanyang buong bansa. Hindi natin alam kung pinlano ni Samgar ang kanyang pag-atake o kung ang mga Pilisteo ang lumapit sa kanya. Hindi natin alam kung nangyari ito sa isang labanan o sa isang serye ng mga sagupaan. Hindi sinasabi sa atin ng Biblia. Ngunit sapat ang sinasabi nito. Sinasabi nitong sa panahong walang mga sandata ang Israel dahil kinumpiska ng mga Filisteo ang lahat, kaya ng Diyos na gamitin ang isang magsasaka na may panundot ng baka upang gawin ang hindi kayang gawin ng isang hukbo. Pinapaalala sa atin ni Samgar na hindi kailangan ng Diyos ang ating mga kayamanan. Hindi niya kailangan ang ating mga kwalifikasyon. Hindi niya kailangan ang ating paghahanda. Kailangan niya ang ating pagsunod. At kung minsan, ang pinakamakapangyarihang gawa ng pananampalataya ay ginagawa ng mga taong halos hindi man lang nakapasok sa talaan. Ngunit kung sa tingin ninyo si Ehud at Samgar ay mga hindi inaasahang pinili, wala nang makapaghahanda sa Israel sa susunod na mangyayari. Pagkatapos ng maikling panahon ng kapayapaan, muling nahulog ang Israel sa kasalanan. At sa pagkakataong ito, nakakatakot ang parusa. Si Jabin, hari ng mga Kananeo, at ang kanyang general na si Sisera ay nagmamay-ari ng isang bagay na walang sino man sa Israel ang makalalaban, 900 karwaheng bakal. Sa loob ng 20 taon, ang mga karwaheng bakal na ito ay naghasik ng takot sa Israel na ginawang imposible ang anumang paglaban. Ngunit sa sandaling ito ng ganap na kadiliman, gumawa ang Diyos ng isang bagay na sumalungat sa bawat kaugalian ng panahon. Pumili siya ng isang babae, si Deborah, propetisa at hukom, ay nakaupo sa ilalim ng isang puno ng palma sa pagitan ng Rama at Bethel, at ang buong Israel ay pumupunta sa kanya para sa katarungan.
Ipinatawag ni Deborah si Barak, ang pinuno ng hukbo ng mga hilagang tribu, at sinabi sa kanya, "Iniuutos ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, humayo ka, magtipon ng 10,000 lalaki mula sa Neftali at Zabulon, at magmarcha patungo sa bundok Tabor. Ilalagay ko si Sisera kasama ang kanyang mga karwahe at hukbo sa ilog Kison, at ibibigay ko siya sa iyong mga kamay." Ang tugon ni Barak ay nagsasabi ng lahat, "Kung sasama ka sa akin, pupunta ako. Ngunit kung hindi ka sasama sa akin, hindi ako pupunta." Isang pinuno ng hukbo na tumangging lumaban nang walang isang babae sa kanyang tabi, hindi dahil sa kawalan ng respeto kay Deborah, kundi dahil kinilala niyang nasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Pumayag si Deborah, ngunit nagbabala, "Ang kaluwalhatian ng tagumpay na ito ay hindi magiging sa iyo." Ibibigay ng Panginoon si Sisera sa kamay ng isang babae. Ang labanan sa ilog Kison ay isa sa pinakakapansin-pansing sandali sa lumang tipan. Sumigaw si Deborah kay Barak, "Tumindig ka, ito ang araw na ibinigay ng Panginoon si Sisera sa iyong mga kamay. Hindi ba nangunguna sa iyo ang Panginoon?" At sumalakay si Barak pababa ng bundok kasama ang kanyang 10,000. Ngunit hindi lakas ng Israel ang nanalo ng araw na iyon. Sinasabi sa atin ng Biblia na nilito ng Panginoon si Sisera at ang lahat ng kanyang mga karwahe. Ang awit ni Deborah sa Kabanata 5 ay nagbubunyag kung paano. Mula sa kalangitan lumaban ang mga bituin, mula sa kanilang landas lumaban sila kay Sisera. Tinangay sila ng ilog Kison. Isang bigla at malakas na bagyo ang nagpabaha sa kapatagan. Ang 900 karwaheng bakal, ang pinakadakilang sandata ng panahon, ay naging mga bitag ng kamatayan, lumubog sa putik. Si Sisera, ang kinatatakutang general, ay iniwan ang kanyang karwahe at tumakbo ng naglalakad. Dumating siya, pagod na pagod, sa tolda ni Jael, asawa ni Heber na Kenita, isang bayang kakampi ng mga Kananeo. Tinanggap siya ni Jael, binigyan ng gatas, tinakpan ng kumot, at nang makatulog si Sisera, kumuha si Jael ng tulos ng tolda at isang martilyo, at ipinako ang tulos sa sentido ni Sisera. Pinako siya sa lupa. Natupad ang propesya ni Deborah. Ibinigay si Sisera sa kamay ng isang babae. Ngunit hindi si Deborah. Si Jael, isang babae mula sa ibang bayan na piniling tumayo sa panig ng Diyos ng Israel. Ang awit ni Deborah sa Kabanata 5 ay itinuturing na isa sa pinakalumang tula sa Biblia at naglalaman ito ng isang nakahahapis na eksena. Ang ina ni Sisera na nakatingin sa bintana, naghihintay ng pagbabalik ng kanyang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng kanyang mga kasama, tiyak na hinahati niya ang mga nasamsam, ngunit hindi na babalik ang kanyang anak. Ang kwento ni Deborah ay isang makapangyarihang paalala. Sa isang panahong walang boses ang mga babae, pumili ang Diyos ng isang babae bilang propetisa, hukom at pinuno. Hindi dahil walang lalaking magagamit, kundi dahil hindi limitado ang Diyos ng ating mga kultural na balangkas. Hindi humingi ng pahintulot si Deborah para maging dakila. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanya at iyon ay sapat na. Pagkatapos ng tagumpay, ang lupain ay nagkaroon ng kapayapaan sa loob ng 40 taon. Ngunit gaya ng lagi, ang kapayapaan ay hindi magtatagal at ang susunod na hukom na pipiliin ng Diyos ay ang pinaka-nag-aatubiling bayani sa buong kasulatan. Pagkatapos ng 40 taon ng kapayapaan, muling bumagsak ang Israel sa kasalanan. At sa pagkakataong ito, ang parusa ay lalo pang malupit. Ang mga Midianita, ang mga tao mula sa silanganing disyerto, ay dumating bawat taon na parang mga balang, libu-libo sa kanila, kasama ang kanilang mga kamelyo at mga kawan, sumalakay sa lupain sa panahon ng anihan, sinisira ang lahat. Sa loob ng 7 taon, nag-utom ang Israel. Nagtago ang mga tao sa mga kuweba sa kabundukan,
At sa kontekstong ito ng takot natin, natagpuan si Gideon, ang anak ng isang magsasaka mula sa tribo ng Manases, na palihim na nagigiik ng trigo sa isang pisaan ng ubas. Takot na baka matuklasan siya ng mga Midianita. Nagpakita ang anghel ng Panginoon kay Gideon at nagsabi ng halos nakakatawang bagay, "Kasama mo ang Panginoon, makapangyarihang mandirigma." Si Gideon na nagtatago sa isang hukay at palihim na nagigiik ng butil, isang makapangyarihang mandirigma. Ang sagot ni Gideon ay tapat na tapat. Kung kasama namin ang Panginoon, bakit nangyari ang lahat ng ito sa amin? Nasaan na ang lahat ng kanyang mga himala na ikinuwento sa amin ng aming mga ama? Ang tanong na ito ay marahil ang pinakamakatao na tanong sa buong Biblia. Ito ang tanong na itinatanong ng milyon-milyong tao araw-araw. Kung may Diyos, bakit niya pinapayagang magdusa? Nasaan ang mga himala? Ang sagot ng Diyos ay simple at tuwiran. Humayo ka sa lakas na mayroon ka at iligtas ang Israel. Hindi ba ako ang nagsusugo sa iyo? Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Gideon. Humingi siya ng palatandaan. Pagkatapos ay isa pa. Ang sikat na pagsubok ng balahibo ng tupa. Isang beses na basa habang tuyo ang lupa, isang beses na tuyo habang basa ang lupa. Ang Diyos sa kanyang pasensya ay pumayag sa dalawang pagkakataon. Sa wakas, nagtipon si Gideon ng hukbong may 32,000 lalaki. Ngunit sinabi ng Diyos, napakarami nila. Kung mananalo kayo sa ganyang bilang, sasabihin ng Israel na ang sarili nilang kamay ang nagligtas sa kanila. Binawasan ng Diyos ang hukbo. Una niyang pinauwi ang mga takot, 10,000 ang natira. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pagsubok sa tubig sa batis, binawasan niya sila sa 300. 300 lalaki laban sa 135,000. Walang katuturan, ngunit iyon ang punto. Gusto ng Diyos na maging malinaw, ang tagumpay ay hindi para sa Israel. Ito ay para sa Diyos. Sa kalaliman ng gabi, pinaligiran ng 300 lalaki ni Gideon ang kampo ng kaaway. Sa isang senyas, sabay-sabay nilang binasag ang kanilang mga palayok, inilantad ang mga nakasiinding sulo sa loob, at hinipa ng kanilang mga trumpeta na sumisigaw, isang espada para sa Panginoon at para kay Gideon. Ang resulta ay ganap na kaguluhan. Ang mga Midianita nagising sa kadiliman ng mga ilaw at trumpeta na nakapaligid sa kanila mula sa bawat panig, ay naniwala na inaatake sila ng isang napakalaking hukbo. Sa kanilang pagkasindak, nagsimula silang maglaban sa isa't isa. Ang buong hukbo ay nagwasak sa sarili, tumatakas sa takot. Ngunit hindi nagtapos ang kwento ni Gideon sa tagumpay. At dito tayo dumarating sa trahedya. Pagkatapos ng tagumpay, hiniling ng mga tao kay Gideon na maging hari. Tumanggi siya na nagsasabing, "Hindi ako maghahari sa inyo ni ang aking anak. Ang Panginoon ang maghahari sa inyo." Mga marangal na salita. Ngunit pagkatapos ay humingi siya sa bawat lalaki ng isang gintong hikaw mula sa mga nasamsam. At sa gintong iyon ay gumawa siya ng isang epod, isang sagradong bagay na inilagay niya sa kanyang lungsod. At ang buong Israel ay nagpakasamang loob sa harap ng epod na iyon, at naging bitag ito kay Gideon at sa kanyang pamilya. Ang bayani ay naging bitag, ang tagumpay ay nagbunga ng pagmamataas. Ang pagmamataas ay nagbunga ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Si Gideon na gumiba ng altar ng kanyang ama para kay Baal ay nagtapos ng kanyang buhay sa pagtatayo ng isang bagong Diyos-Diyusan para sambahin ng Israel. Ang taong ginamit ng Diyos para iligtas ang bansa ang nagtanim ng binhi na lulason sa susunod na henerasyon. At ang lasong iyon ay nagbunga sa pinakanakakakilabot na paraan na maiisip, dahil ang kwento ni Gideon ay hindi nagtapos kay Gideon. Nagtapos ito sa kanyang anak,
Si Gideon ay nagkaroon ng 70 anak mula sa maraming asawa dahil ang kanyang katanyagan ay nagpayaman at nagpalakas sa kanya. Ngunit mayroon din siyang isang anak sa isang babae sa Sikem, isang lungsod na may malalim na ugat na Kananeo. Ang pangalan ng anak na iyon ay Abimelech, at gusto ni Abimelech ang tinanggihan ng kanyang ama, ang korona. Pagkatapos ng pagkamatay ni Gideon, pumunta si Abimelech sa mga kamag-anak ng kanyang ina sa Sikem at ibinulong ang isang nakakalasong tanong, "Ano ang mas mabuti para sa inyo? Na 70 lalaki ang maghari sa inyo, lahat ng mga anak ni Gideon, o isang lalaki lang ang maghari sa inyo?" Nag-aalok siya ng isang kasunduan, "Suportahan ninyo ako at gagawin ko kayong makapangyarihan." Binigyan siya ng mga lalaki ng Sikem ng 70 pirasong pilak mula sa templo ni Baal-Berit. Sa perang iyon na may mantsa ng dugo, umupa si Abimelech ng isang grupo ng mga walang kwenta at walang ingat na lalaki. Nagmarcha siya sa bahay ng kanyang ama sa Ofra at doon sa ibabaw ng isang bato, pinatay niya ang lahat ng 70 kapatid niya, isa-isa. Sistematiko. Walang awa, tanging ang bunso, si Hotam, ang nakatakas sa pamamagitan ng pagtatago, 70 kapatid, pinatay ng kanilang sariling dugo. Para sa isang korona, si Jotam, ang tanging nakaligtas, ay tumayo sa tuktok ng bundok Gerizim at sumigaw ng isang talinghaga sa mga tao ng Sikem sa ibaba. Ikinuwento niya ang panahong lumabas ang mga puno upang maghalal ng hari. Tinanong nila ang puno ng olibo, ngunit tumanggi ang puno ng olibo. Tinanong nila ang puno ng igos, ngunit tumanggi ang puno ng igos. Tinanong nila ang puno ng ubas, ngunit tumanggi ang puno ng ubas. Sa wakas, tinanong nila ang palumpong na matinik, at sinabi ng palumpong na matinik, "Kung talagang gusto ninyong gawin akong hari, halina't sumilong kayo sa aking lilim. Ngunit kung hindi, hayaang lumabas ang apoy mula sa palumpong na matinik at lamunin ang mga sedro ng Lebanon." Mapaminsala ang kahulugan nito. Ang mabubuting puno, ang mga taong may dangal, ay walang pagnanais na mamuno. Tanging ang palumpong na matinik, ang walang kwenta, ang nagnanasa ng kapangyarihan. At ang palumpong na matinik na namumuno ay susunugin ang buong mundo. Napatunayan ang propesiya ng talinghaga ni Jotam. Namuno si Abimelech sa loob ng 3 taon at ang 3 taong iyon ay isang paghahari ng paranoia, pagtataksil at karahasan. Ang mga lalaki ng Sikem sa bandang huli ay tumalikod sa kanya. Tumugon si Abimelech sa pamamagitan ng pagwasak sa buong lungsod, pagpatay sa lahat ng nasa loob, at paghasik ng asin sa mga guho upang wala nang tumubo doon kailanman. Nang magtago ang mga nakaligtas sa tore ng templo ni Elberit, sinunog niya ito, at nasunog ng buhay ang humigit kumulang 1,000 lalaki at babae. Ngunit dumating ang wakas sa Tebez, ang susunod na lungsod na sinalakay ni Abimelech. Habang lumalapit siya sa tore upang sunugin ito, isang babae ang naghulog ng isang malaking batong gilingan sa kanyang ulo mula sa tuktok ng pader. Nabiyak ng bato ang kanyang bungo. Si Abimelech, namamatay na, ay tinawag ang kanyang tagadala ng sandata at sinabi, "Bunutin mo ang iyong espada at patayin mo ako, upang walang magsabing isang babae ang pumatay sa akin." At sinaksak siya ng binata. Ito ang pamana ng walang pigil na ambisyon. Isang lalaking pumatay sa sariling pamilya para sa kapangyarihan, na sumira ng mga buong lungsod upang mapanatili ito. At ang huling iniisip ay hindi tungkol sa Diyos, hindi tungkol sa katarungan, hindi tungkol sa mga taong pinatay niya, kundi tungkol sa kanyang sariling reputasyon. Ang talinghaga ni Hotam ay umaalingaw-ngaw sa mga siglo kapag pinahintulutan ng isang lipunan ang mga palumpong na matinik na mamuno, lahat ay masusunog. Ang pababang spiral ay bumibilis na.
At ang susunod na kwento ay magpapatunay na kahit ang isang taong binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ay maaaring mawasak ng isang walang ingat na pangako. Ang kwento ni Jefte ay marahil ang pinakakontrobersyal at pinakamasakit sa buong aklat ng mga hukom. Si Jefte ay anak ni Gilead at ng isang babaeng bayaran. Pinalayas siya ng kanyang mga kapatid sa ama na nagsasabing, "Wala kang mamanahin sa bahay ng ating ama dahil anak ka ng ibang babae." Tumakas si Jefte sa lupain ng Tob kung saan naging pinuno siya ng isang grupo ng mga tulisan, mga lalaking walang ugat at walang batas. Ngunit nang salakayin ng mga Amonita ang Israel, ang mga nakatatanda ng Gilead, ang mga taong nagpalayas sa kanya, ang siyang humanap sa kanya. Ang taong tinanggihan nila ang tanging makakapagligtas sa kanila. Pumayag si Jefte, ngunit sa isang kondisyon: kung manalo siya, magiging permanente siyang pinuno nila. Pumayag ang mga nakatatanda, at ang Espiritu ng Panginoon ay bumaba kay Jefte. Ngunit bago ang labanan, gumawa si Jefte ng isang panata. Isang panata na gagambala sa kasaysayan ng Biblia sa loob ng libu-libong taon. Kung ibibigay mo sa akin ang tagumpay laban sa mga Amonita, ang sinumang lumabas sa pintuan ng aking bahay upang salubungin ako kapag bumalik akong matagumpay, ay magiging sa Panginoon at iaalay ko bilang handog na sinusunog. Mga Hukom Kabanata 11, versikulo 30 at 31. Nanalo si Jefte sa labanan. Tinalo niya ang mga Amonita sa isang mapaminsalang kampanya. Sinakop ang 20 lungsod. At nang umuwi siya, matagumpay, ang unang lumabas sa kanyang bahay upang salubungin siya ay ang kanyang kaisa-isang anak na babae, sumasayaw na may tamburin, puno ng tuwa sa tagumpay ng kanyang ama. Nang makita siya ni Jefte, pinunit niya ang kanyang damit at sumigaw, "Anak ko, winasak mo ako. Ikaw ay kabilang sa mga nagdudulot sa akin ng kalungkutan." Ang debate tungkol sa sumunod na nangyari ay nagpahati sa mga iskolar sa loob ng libu-libong taon. May mga naniniwala na talagang inihandog ni Jefte ang kanyang anak na gumawa ng isang kakilakilabot na gawain na labag sa batas ng Diyos. Ang iba naman ay naniniwala na itinalaga niya ang kanyang anak sa buhay na walang hanggang pagkabirhen, na pinahiwalay siya sa lipunan magpakailanman. Sa alinmang kaso, napakalaki ng trahedya. Ang anak na babae ni Jefte na hindi man lang sinabi ng Biblia ang pangalan ay tinanggap ang kanyang kapalaran ng may dignidad na nakababasag ng puso. Isang bagay lamang ang hinihingi niya, 2 buwan upang pumunta sa mga bundok kasama ang kanyang mga kaibigan at iiyak para sa kanyang pagkabirhen. Upang iiyak para sa buhay na hindi niya kailanman mararanasan, ang mga anak na hindi niya kailanman isisilang, ang pag-ibig na hindi niya kailanman mararanasan. Ang kwento ni Jefte ay isang nakakatakot na babala, isang lalaking sapat ang pagkakilala sa Diyos upang gumawa ng panata. Ngunit hindi sapat upang maunawaan na hindi kailanman hinihingi ng Diyos ang sakripisyo ng tao. Isang lalaking ang relihiyosong sigasig na hindi ginagabayan ng tunay na kaalaman sa Diyos ay sumira sa taong pinakamamahal niya. Ilang beses na sa kasaysayan ng relihiyon, ang panatisismo ang sumira sa dapat sanang protektahan ng pag-ibig. At gayunman, kahit gaano kakadurog puso ang kwento ni Jefte, itinabi ng aklat ng mga hukom ang pinakadakilang trahedya sa huli. Ang kwento ng isang lalaking binigyan ng higit pa kaysa sinumang hukom bago niya at sinayang ang bawat isang kaloob. Ngayon ay dumarating tayo sa pinakatanyag na kwento sa aklat ng mga hukom at marahil ang pinakatrahiko sa buong Biblia. Ang kwento ni Samson, ang lalaking nagkaroon ng lahat at nawalan ng lahat. Ang lalaking binigyan ng Diyos ng higit pa kaysa sinuman at sinayang ang bawat kaloob para sa kanyang mga pagnanasa.
Si Samson ay isang himala mula pagsilang. Nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kanyang ina, isang babaeng baog at nagpahayag, "Maglilihi ka at magsisilang ng isang anak na lalaki. Walang labaha ang hihipo sa kanyang ulo dahil ang bata ay magiging isang Nazareo ng Diyos mula sa sinapupunan. Sisimulan niyang iligtas ang Israel mula sa kamay ng mga Filisteo." Ang panata ng Nazareo ay nangangailangan ng tatlong bagay: walang alak, walang paghipo sa anumang marumi, at hindi kailanman gugupitin ang buhok. Tandaan ninyo ang tatlong pangangailangang yon dahil ang kwento ni Samson ay kwento ng isang lalaking sinira ang bawat isa sa mga iyon. Dahan-dahan, sinasadya, isa-isa, parang isang lalaking bumubunot ng mga ladrilyo mula sa pundasyon ng sarili niyang bahay. Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsimulang magpakita sa kanya na nagbigay sa kanya ng di karaniwang lakas. Ngunit mula sa simula pa lamang, ipinakita na ni Samson ang kanyang nakamamatay na kahinaan, ang kanyang pagkahumaling sa mga dayuhang babae. Nakakita siya ng isang babaeng Filisteo sa timna at sinabi sa kanyang mga magulang, "Kunin ninyo siya para sa akin dahil siya ang nakalulugod sa aking mga mata." Sa daan patungong Timna, isang leon ang umatake sa kanya. Ang Espiritu ng Panginoon ay bumaba sa kanya at pinunit ni Samson ang leon gamit ang kanyang mga kamay na parang wala lang. Ngunit hindi niya sinabi sa kanyang mga magulang. Ang mga lihim ay isa pang kahinaan ni Samson. At narito ang unang paglabag. Pagkalipas ng ilang panahon, bumalik si Samson sa bangkay ng leon at natuklasan na gumawa ng pulot-pukyutan ang mga bubuyog sa loob ng patay na katawan. Kinuha niya ang pulot gamit ang kanyang mga kamay at kinain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga magulang nang hindi sinasabi kung saan ito nanggaling. Ipinagbabawal sa isang Nazareo na humipo ng anumang patay na katawan, tao man o hayop. Ang bangkay ay marumi at ipinasok ni Samson ang kanyang kamay dito, kumain mula dito at pinakain niya ito sa sarili niyang mga magulang. Ang unang ladriyong natanggal sa pundasyon. Sa handaan ng kasal, nagmungkahi si Samson ng isang bugtong batay sa pulot sa leon. Ngunit pansinin ang tagpuan, isang handaan ng kasal. Ang salitang Hebreo na ginamit dito ay miste, na literal na nangangahulugang handaan ng pag-inom. Si Samson, ang Nazareo na hindi dapat uminom ng alak, ay nagpapaandar ng 7 araw na inuman. Ang ikalawang ladriyong natanggal. Nang hindi malutas ng mga Filisteo ang bugtong, tinakot nila ang kanyang kasintahan na umiyak sa loob ng 7 araw hanggang sa ibunyag ni Samson ang sagot. Sinabi niya sa mga Filisteo, si Samson, nagngingit-ngit pumatay ng 30 lalaki sa Askelon upang bayaran ang taya at iniwan ang kanyang asawa. Ibinigay siya ng kanyang biyenan sa ibang lalaki. Nang matuklasan ni Samson na ibinigay na ang kanyang asawa sa iba, kamangha-mangha at mapaminsala ang kanyang paghihiganti. Nakahuli siya ng 300 soro, pinagtali ang kanilang mga buntot ng 2-2 na may mga nakasiinding sulo at pinakawalan sa bukirin ng mga Filisteo, sinunog ang buong ani, ang mga taniman ng olibo at ang mga ubasan. Mula sa sandaling yon, ang buhay ni Samson ay naging isang siklo ng karahasan at paghihiganti sa mga Filisteo. Pumatay siya ng 1,000 lalaki gamit ang panga ng isang asno. Binunot niya ang mga tarangkahan ng lungsod ng Gaza at binuhat sa kanyang mga balikat hanggang sa tuktok ng isang bundok. Sa loob ng 20 taon, hinusgahan niya ang Israel. Ngunit hindi niya kailanman pinangunahan ang mga tao sa panalangin. Hindi niya sila kailanman ibinalik sa Diyos. Lumaban si Samson para sa sarili niya, hindi para sa Panginoon. Nakikita ba ninyo ang padron? Nilabag ni Samson ang batas ng kadalisayan sa paghipo sa patay na leon. Nilabag niya ang batas sa alak sa sarili niyang handaan ng kasal.
2 sa 3 haligi ng kanyang panata ng Nazareo, sinira, ngunit nanatili ang kanyang lakas. Sa bawat pagkakataong nagkasala siya ng walang bunga, lumaki ang kanyang kayabangan. Nagsimula siyang maniwala na ang kapangyarihan ay sa kanya, hindi sa Diyos. Na ang mga patakaran ay hindi umaangkop sa kanya, na maaari niyang kunin ang anumang gusto niya at walang babayaran. Ito marahil ang pinakamapanganib na espiritual na kalagayan na umiiral, ang pagkakasala ng walang agarang bunga. Lumilikha ito ng ilusyon na walang pakialam ang Diyos, o mas masahol pa na sinasang-ayunan ng Diyos. At naghahanda ito sa huling pagbagsak. At dumating si Dalila, pumunta sa kanya ang mga pinuno ng mga Filisteo at nag-alok ng tig-1,000 at 100 pirasong pilak, isang napakalaking kayamanan kung matutuklasan niya ang lihim ng lakas ni Samson. Pumayag si Dalila. 3 beses tinanong ni Dalila si Samson kung ano ang lihim ng kanyang lakas. 3 beses siyang nagsinungaling. 3 beses siya ipinagkanulo ni Dalila at umatake ang mga Filisteo. At sa kabila ng lahat, sa kabila ng katotohanang halatang halata na ipinagkakanulo siya ni Dalila, hindi umalis si Samson. Bakit? Dahil binubulag ng kasalanan, binibingi ng pagnanasa, ibinubulong ng kayabangan. Kaya ko ito. Sa ika-4 na pagkakataon, ginamit ni Dalila ang pinakamakapangyarihang sandata, luha at mga akusasyon. Paano mo masasabing mahal mo ako kung wala sa akin ang iyong puso? 3 beses mo akong nilinlang. Araw-araw pinindot niya siya. At sa wakas, si Samson, pagod na pagod hanggang kamatayan, ay sinabi sa kanya ang lahat. Walang labahang humipo sa aking ulo, dahil Nazareo ako ng Diyos mula sa sinapupunan ng aking ina. Kung ahitan ako, aalis sa akin ang aking lakas. Mga Hukom Kabanata 16, versikulo 17, ang 3 at huling ladrilyo, ang huling haligi ng panata na wasak. Hinipo ni Samson ang kamatayan, uminom siya ng alak, at ngayon isinuko niya ang buhok. Wala nang natira, walang laman na ang tipan. Wala na ang pundasyon. Sumigaw si Dalila, "Samson, nandito na ang mga Filisteo." Nagising si Samson at naisip, lalabas akong gaya ng dati at magpapalaya sa sarili. Ngunit idinagdag ng Biblia ang pinakamatinding pangungusap sa buong kwento niya. Ngunit hindi niya alam na ang Panginoon ay lumisan na sa kanya. Hayaan ninyong tumagos yun sa sandali. Hindi niya alam. Ang presensya ng Diyos ay naging napakatatag sa kanyang buhay na itinuturing niya itong normal. At nang lisanin siya nito, hindi niya man lang naramdaman ang pagkakaiba. Ilang tao ngayon ang nabubuhay sa alaala ng isang pananampalatayang hindi na nila isinasagawa. Inaakala na kasama pa rin nila ang Diyos dahil lang kasama nila siya noon. Sinunggaban siya ng mga Filisteo. Dinukot nila ang kanyang mga mata, ginapos siya ng mga tanikalang tanso, at ang pinakamalakas na tao sa lupa ay naging hayop na pantrabaho sa bilangguan ng Gaza, nagpapaikot ng gilingan na bulag at nakakadena sa dilim. Ang lalaking tumangging makita ang katotohanan, ngayon ay wala nang makikita kahit ano. Ngunit may isang huling kabanata ang kwento ni Samson. Nag-organisa ang mga Filisteo ng isang malaking pista sa templo ni Dagon, ang kanilang Diyos, upang ipagdiwang ang pagkabihag ni Samson. 3,000 tao sa bubong, libo-libo sa loob. Inilabas nila si Samson mula sa bilangguan upang kutyain, upang aliwin ang mga tao. Inilagay nila siya sa pagitan ng 2 gitnang haligi ng templo. At si Samson, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay tunay na nanalangin, hindi para sa paghihiganti, hindi para sa kanyang lakas, kundi sinabi niya, "Panginoong Diyos, alalahanin mo ako, palakasin mo ako ng 1 beses pa." At itinulak niya ang mga haligi ng buong lakas na ibinigay sa kanya ng Diyos. Nabiyak ang mga haligi, gumuho ang templo,
Sinasabi ng Biblia na mas marami ang napatay ni Samson sa kanyang kamatayan kaysa napatay niya sa buong buhay niya. Ang trahedya ni Samson ay trahedya ng sinayang na potensyal. Ibinigay sa kanya ng Diyos ang lahat, isang himalang kapanganakan, di karaniwang lakas, isang banal na layunin. Ngunit nabuhay si Samson para sa sarili niya, hindi para sa Diyos. At ang kanyang kaloob ay naging sumpa niya. Maaring iniisip ninyo na ang kwento ni Samson ang pinakamadilim na sandali sa aklat ng mga hukom. Ngunit mali kayo. Dahil ang mga huling kabanata ng aklat na ito ay bumababa sa isang uri ng kasamaan na nagmumukhang halos banayad ang lahat ng nauna rito. Ang mga huling kabanata ng aklat ng mga hukom mula 17 hanggang 21 ay napakadilim, kaya itinuturing ng maraming eskolar ng Biblia na kabilang sa pinakanakakabalinong bahagi ng buong kasulatan. Wala nang mga magiting na hukom, wala nang pagsisisi, mayroon na lamang pagbagsak sa ganap na kaguluhan. Nagsisimula ang kwento kay Mikas, isang lalaki mula sa bulubunduking bayan ng Ephraim na nagnakaw ng 1,000 at 100 pirasong pilak mula sa kanyang ina, pagkatapos ay ibinalik. Ang ina, sa halip na pagsabihan siya, ginamit ang pilak upang gumawa ng isang diyus-diyusang pilak at inilagay ito sa bahay ng kanyang anak. Gumawa si Mikas ng isang pribadong dambana, itinalaga ang isa sa kanyang mga anak bilang pari at namuhay na para bang normal ang lahat. Pagkatapos ay dumating ang isang pagalagalang Levita, isang lalaking dapat sanang naglilingkod sa Diyos sa tabernakulo, ngunit sa halip ay gumagala na naghahanap ng trabaho. Inupahan siya ni Mikas bilang kanyang personal na pari na nagsasabing, "Ngayon alam ko nang gagawan ako ng mabuti ng Panginoon dahil mayroon akong Levita bilang pari, na para bang ang Diyos ay isang makinang bibilhan at ang tamang pari ang barya na ilalagay." At dito lalong dumilim ang kwento. Ang tribu ni Dan, isa sa 12 tribu ng Israel, ay nabigong sakupin ang teritoryong itinalaga sa kanila ng Diyos. Sa halip na magtiwala sa Diyos at lumaban para sa kanilang lupain, nagpasya silang maghanap ng mas madaling biktima. Nagpadala sila ng 5 espiya patungong Hilaga at sa kanilang daan, tumigil ang mga espiya sa bahay ni Mikas. Nakita nila ang kanyang dambana. Nakita nila ang kanyang levitang pari at tiningnan nila ito nang bumalik ang mga espiya na may ulat tungkol sa isang tahimik at walang kamalay-malay na lungsod na tinatawag na Lais sa malayong Hilaga. 600 armadong danita ang nagmartsa upang sakupin ito. Ngunit sa daan, gumawa sila ng isang paligoy-ligoy sa bahay ni Mikas. Pumasok sila sa kanyang dambana at kinuha ang lahat, ang inukit na diyus-diyusan, ang epod, ang mga diyus-diyusan ng sambahayan, ang hinulmang diyus-diyusan. Nang tumutol ang Levitang pari, binigyan nila siya ng isang alok na hindi niya matatanggihan. Mas gusto mo bang maging pari sa sambahayan ng isang tao o pari sa isang buong tribu ng Israel? Natuwa ang Levita. Kinuha niya ang mga sagradong bagay at sumama sa kanila. Hinabol sila ni Mikas kasama ang kanyang mga kapitbahay, ngunit humarap ang mga danita at sinabi, "Huwag mong patahimik ang iyong boses sa aming harapan o mga galit na lalaki ang hahambalo sa iyo at mawawala ang iyong buhay." Si Mikas, mas kaunti ang bilang, ay umuwi ng wala. Ang lalaking nagtayo ng relihiyon para sa sarili ay natuklasang mas malaking maton lang ang kailangan para kunin ito. Nagmartsa ang mga danita patungo sa Lais, isang mapayapa at walang kamalay-malay na lungsod, at sinunog ito hanggang sa lupa. Itinayo nilang muli, pinalitan ng pangalang Dan, at itinayo ang ninakaw na diyus-diyusan ni Mikas bilang kanilang Diyos ng tribu. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyus-Diyusan ay nanatili doon habang nasa silo ang bahay ng Diyos. Isang buong tribu ng Israel sumasamba sa isang ninakaw na Diyus-Diyusan.
pinaglilingkuran ng isang upahing pari sa isang lungsod na itinayo sa mga abo ng mga inosenteng tao. Ito ang nangyayari kapag walang hari sa Israel. Ito ang nangyayari kapag ang bawat isa ay gumagawa ng kung ano ang tama sa kanilang sariling paningin. Ang relihiyon ay nagiging kalakal, ang pagsamba ay nagiging transaksyon, at ang mga tao ng Diyos ay hindi na makilala mula sa mga bansang nakapaligid sa kanila. Ngunit hindi pa ang pinakamasama. Sa Kabanata 11, makikita natin ang pinakamadilim na kwento sa buong aklat. Isang Levita ang naglakbay kasama ang kanyang babae sa teritoryo ng Benjamin. Huminto sila sa Gibea para sa gabi, at nang gabing iyon, pinalibutan ng mga lalaki ng lungsod ang bahay kung saan sila nanunuluyan, hinihingi na ibigay sa kanila ang Levita. Ang tagpo ay isang malinaw na alingaw-ngaw ng Sodoma at Gomora. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila mga dayuhan, hindi sila mga tagalabas. Sila ay mga Israelita, ang mga piniling tao ng Diyos, at naging kapareho na nila ang mga lungsod na minsan ay winasak ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. Ang nangyari ng gabing iyon sa Gibea ay napakakakilakilabot na. Ang Biblia mismo ay parabang umiiwas sa pagsasalaysay nito. Ang karahasan na ginawa sa babae ng Levita ay isang kailaliman ng kalupitan na kumakatawan sa pinakamababang punto ng moral na pagbagsak ng Israel. Ito ang bayang naglakad sa dagat na pula ng tuyong-tuyo. Isang bayang nakarinig ng tinig ng Diyos sa Sinai, at ngayon ay lumusog sila ng mas mababa pa kaysa sa mga bansang hinatulan ng Diyos bago pa sila. Kinaumagahan, natagpuan ng Levita ang babae sa may pintuan. Dinala niya siya sa bahay, at ang ginawa niya pagkatapos ay nagpagulat sa buong Israel. Hiniwa niya ang katawan sa 12 piraso at nagpadala ng 1 piraso sa bawat isa sa 12 tribo ng Israel na may mensaheng, "May nangyari bang ganito mula nang umahon ang Israel mula sa Ehipto? Pag-isipan ninyo, magpayo kayo sa isa't isa at magsalita." Ang tugon ng Israel ay nagkakaisa. Lahat mula Dan hanggang Beerseba ay nagtipon upang parusahan ng Benjamin. Ngunit tumanggi ang Benjamin na ibigay ang mga may sala. Sumunod ang isang mapaminsalang digmaang sibil. 40,000 Israelita ang namatay sa labanan, at ang tribo ng Benjamin ay halos napuksa, nabawasan sa 600 lalaking nakaligtas. At ang solusyong natagpuan ng Israel upang iligtas ang tribo ng Benjamin mula sa pagkawala ay mas marami pang karahasan. Sinalakay nila ang lungsod ng Jabes Gilead dahil hindi ito lumahok sa digmaan. Pinatay ang lahat maliban sa mga dalaga na ibinigay bilang asawa sa mga nakaligtas na Benjaminita. At nang hindi pa sapat, pinahintulutan nila ang mga Benjaminita na dukutin ang mga dalaga ng silo sa isang relihiyosong pista. Karahasan na nagbubunga ng karahasan na nagbubunga ng karahasan. Isang siklo na walang katapusan, at nagtapos ang aklat sa parehong pangungusap kung saan nagsimula ang sindak. Noong mga araw na iyon ay walang hari sa Israel. Bawat isa ay gumawa ng kung ano ang tama sa kanilang sariling paningin. Mga Hukom Kabanata 21, versikulo 25. Kaya bakit mahalaga ang lahat ng ito? Bakit dapat nating pakialaman ang isang aklat na isinulat mahigit 3,000 taon na ang nakararaan tungkol sa isang bayan sa isang lupaing hindi pa napuntahan ng karamihan sa atin? Dahil ang aklat ng mga hukom ay hindi lamang sinaunang kasaysayan. Ito ay isang salamin. At kung may tapang tayong tumingin dito, ang makikita natin ay maaaring makatakot sa atin. Isipin ninyo, isang henerasyong nakakilala ng malalim sa Diyos ay nabigong ipasa ang pananampalatayang iyon sa kanilang mga anak. At sa loob lamang ng isang henerasyon, gumuho ang lahat. Ang pananampalataya ay hindi isang bagay na namamana tulad ng apelyido.
Hindi ito isang bagay na nakakaligtas sa sarili nito. Ito ay isang pagpili na ginagawang panibago ng bawat henerasyon at kapag tumigil ang isang lipunan sa pagtuturo ng katotohanan sa mga kabataan nito, ang pagbagsak ay hindi isang posibilidad. Ito ay katiyakan at isipin din ito, bawat isa ay gumawa ng kung ano ang tama sa kanilang sariling paningin. Mayroon bang pangungusap na mas ganap na pumapantay sa diwa ng ating panahon? Ang katotohanan ko. Ang katotohanan mo, walang ganap na katotohanan. Ipinagdiriwang natin ito bilang kalayaan. Ngunit ipinakikita sa atin ng aklat ng mga hukom ang patutunguhan ng daang iyon. Hindi ito patungo sa kalayaan, ito ay patungo sa kaguluhan. Hindi ito patungo sa pagpaparaya, ito ay patungo sa karahasan. Dahil kapag ang bawat tao ay naging tanging hukom ng tama at mali, walang natitira pang katarungan para sa kahit sino. At gayon paman, nakahabing sa lahat ng kadilimang ito, may isang matigas na sinulid ng pag-asa. Tingnan ninyo ang mga hukom na pinili ng Diyos. Si Ehud na kaliwete, si Samgar na magsasaka na may tungkod, si Deborah sa isang mundong pinapatahimik ang mga babae, si Gideon na duwag na nagtatago sa pisaan ng ubas, si Hefte na tinanggihang anak ng isang babaeng bayaran, si Samson na alipin ng kanyang sariling mga pagnanasa. Wala ni isa sa kanila ang karapat-dapat, wala ni isa sa kanila ang kwalipikado, ngunit ginamit ng Diyos ang bawat isa sa kanila. At kung hindi iyon nagbibigay sa inyo ng pag-asa, hindi ko na alam kung ano pa ang magbibigay. Hindi mo kailangang maging perpekto upang magamit ng Diyos. Kailangan mo lang na maging handa. Ngunit ang aklat ng mga hukom ay nagdadala rin ng babala tungkol sa pag-asang iyon. 7 beses nagkasala ang mga tao, 7 beses sila iniligtas ng Diyos. Ngunit bawat pagliligtas ay mas mahirap, mas magulo, mas masakit kaysa sa nauna. Oo, walang tigil ang biyaya ng Diyos. Ngunit may darating na punto kung saan nagdulot na ng labis na pinsala ang kasalanan, na hindi na marinig ng mga tao ang tinig ng Diyos. Hindi dahil tumigil siyang magsalita, kundi dahil tumigil silang makinig. At dinadala tayo nito sa pinakamalalim na mensahe ng buong aklat. Ang aklat ng mga hukom, sa kaibuturan nito, ay ang kwento ng isang bayang desperadong nangangailangan ng isang hari. Hindi isang haring tao na mabibigo tulad ng lahat, kundi isang perpektong hari, isang pinunong hindi magtataksil, isang hukom na isa ring tagapagligtas. Bawat sirang siklo, bawat nabigong hukom, bawat pagbagsak sa kadiliman ay tumuturo sa isang taong hindi pa dumarating, isang taong babasag sa siklo ng minsanan. Para sa mga Kristiyano, ang haring iyon ay si Hesukristo. Ngunit kahit para sa mga hindi nagbabahagi ng pananampalatayang ito, ang mensahe ng aklat ng mga hukom ay nananatiling mahalaga at di maikakaila. Ang isang lipunang walang moral na gabay, walang kakayahang makilala ang mabuti sa masama, walang anumang mas dakila kaysa sarili nito upang pagsusulitin, ay isang lipunang hinatulan na ulitin ang sinaunang siklong ito. Kasalanan, pagdurusa, desperasyon, at marahil kung swertihan tayo, pagtubos. Ang tanong na ibinibigay sa atin ng aklat ng mga hukom ay kasimpleng nakakatakot. Nasaan ka sa siklo ngayon? Ginagawa mo ba ang tama sa sarili mong paningin o hinahanap mo ang tama sa paningin ng Diyos? Salamat sa panunood ng paglalakbay na ito sa aklat ng mga hukom. Kung naantig kayo ng bidyong ito, napaisip kayo, o natutunan ninyo ang isang bagong bagay, 3 bagay ang hihilingin ko sa inyo. Una, mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin ninyo sa akin kung aling kwento sa mga hukom ang pinakanaka-apekto sa inyo. Ang tapang ba ni Deborah, ang pagbagsak ni Samson, ang sindak ng Gibea, ang talinghaga ni Jotam tungkol sa palumpong na matinik? Gusto kong marinig kayo at binabasa ko ang bawat isang komento.
Ikalawa, ibahagi ang bidyong ito sa isang taong mahalaga sa inyo, isang taong kailangang marinig ang mensaheng ito. Bawat pagbabahagi ay nakakatulong sa amin na dalhin ang mga kwentong ito sa mga taong maaaring hindi kailanman magbukas ng Biblia ng mag-isa. Ikatlo, mag-subscribe at pindutin ang kampana ng notifikasyon. Bawat linggo ay nagdadala kami ng isa pang kwento sa Biblia na may makatotohanang animasyon at malalim na kaalaman na hindi ninyo makikita kahit saan. At tungkol sa susunod, ang aming susunod na episodyo ay nangyayari sa eksaktong parehong panahon ng Aklat ng Mga Hukom. Ngunit nagsasalaysay ito ng ibang uri ng kwento. Walang digmaan, walang karahasan, walang pagbagsak sa kadiliman. Sa halip, ito ang kwento ng isang dayuhang balo na nagngangalang Ruth na sumunod sa kanyang biyenan patungo sa isang hindi kilalang lupain at nakatagpo ng isang bagay na pambihira, pag-ibig, katapatan at pagtubos sa mismong kaibuturan ng pinakamadilim na panahon ng Israel. Isa ito sa pinakamagandang kwento sa buong Biblia at babaguhin nito ang pagtingin ninyo sa Aklat ng Mga Hukom magpakailanman. Ayaw ninyong palampasin ito. Tandaan, ang Biblia ay hindi lang isang sinaunang aklat. Ito ay isang salamin para sa ating mga kaluluwa at isang mapa para sa ating kinabukasan. Hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Diyos.